napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi nga masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalanguyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Ayan, Tiyo. Ganda ng hapon, no? Kanina sinasabi ninyo sa akin na ang itong mga punli, isa sa pinakamalinis sa buong Luzon. Dati, pero ngayon ay hindi na ganon. Ano ho ba nangyari dito? Kasi nga po, ang operasyon ng minahan dito sa aming bundok, lahat po ng mga putik, pag umulan na mula doon sa mining site, ay dito lahat pumupunta sa ilog. Kaya't pati ang mga isda namin ay umaalis, bumabalik sa dagat. Kasi putik na lahat, malapot ang tubig. Siyempre, ang mga isda ay para rin silang tao na naghahanap ng magandang tirahan. Kaya dahil sa malapot na lahat, pati yung pagkain ng mga isda, dahil sa lablab ay natabunan na ng pulang lupa. Wala na, umalis na yung mga isda. Noon, pag ganitong nangingisda kami ng ganito, sa isang pantawan lang namin na mga 2 o 3 kilo. Pero ngayon, wala na po. Kahit na kalahating kilo, wala. Dahil wala na nga ang mga isda, umalis na dito. Dito sa amin, sa ilog na ito, ang isang mangingisda namin dito, pag
mag full time siyang mangingisda talaga, kumikita sila ng 300 isang araw. Pero ngayon, mas maganda kung kikita pa ng mga 25 pesos, wala na. Yan ang resulta ng pagmimina dito sa amin sa probinsya ng Zambales. Bakit man umalis yung mga pati alimango ata na wala na at mga pati yung mga ano? Wala na nga silang Alimasag. pagkain dahil kasi ang pagkain ng mga alimasag, mga alimango ay putik, yung natural na putik. Eh natabunan na ng pulang lupa. Halos 2 pi ang na putik dito sa ilalim ng ilog. Kaya anong makakain nila? Eh sariwang putik galing sa bundok ang lupa. Kaya wala nang mga isda, wala nang mga alimasag o alimango man lang sana. Mga ilang porsyento ang nawalang isda rito sa Wacon Lake? Mga 85 to 90% Ang nawala ho? ang nawala. Dahil halos sa panahon ng tagulan, parating pula ang tubig ng ilog. So, tingin niyo ito bang pagkasira ng Wacon Lake ay kaya pang ibalik ang dating Kung titigil lang pagmimina dito sa aming bayan, pwedeng babalik pero mahabang panahon para maibalik sa dati. mga gaano kayang kahabang panahon yun? 10 hanggang 20 taon. Aha. Kung titigil ang pagmimina, pero kung tuloy-tuloy ang pagmimina, di tuluyan ng mamamatay ang ilog. Sasabihin kong mamamatay ng ilog dahil wala nang isdang titira dito sa amin o papasok dito sa ilog na ito. Dahil wala karamihan naman sa mga isda ang kinakain ay lablab o putik na natural. Wala na kung panay sa sariwang putik galing sa bundok. Kakainin ba ito ng mga isda? So ano ba yung mga isdang nahuhuli dito? Mga talakitok, yung aligasin, may mga pagi, barakuda, sapsap, yung ang masarap na sapsap at iba-ibang isda na mula sa dagat. Dahil ang ilog na ito ay malapit lang sa dagat. Kasi pagkakalam ko, itong Wacon Lake, ito yung pinaka-brackish na lake sa buong Pilipinas. Well, talagang totoo po yun. Dito, talagang ito lang ang pinaka-brackish. Lalo na kung dito maraming mga isda ritong maliliit na galing ng dagat at dito lumalaki pagkatapos ay bumabalik sa dagat. Pero ngayon wala na po dahil kasi wala na silang makakain. Madumi na ang tubig sa ilog. Ano pang mangyayari sa amin? So anong ginagawa ho ng mga opisyalis dito para matigil itong pagkasira ng Wacon Lake? Wala naman silang ginagawa. Natutuwa sila at may mina. At kahit na paano, ayon sa mga sinasabi, kumikita sila Aha. So, ano ang inyong panawagan sa gobyerno kung sakasakaling may panawagan kayo? Well, itigil na po ang pagmimina. Kahit saan dako sa Pilipinas, dapat matigil ang pagmimina dahil hindi lang isda ang nasisira sa pagmimina na ito. Kasama rin ang aming mga bukirin. Ang putik na pula sa aming mga bukid ay halos 3 pulgada. Kaya't pati ang mga palay namin ay mahina o kulang ang ani. Dahil ang natural na taba ng lupa ay nasisira dahil sa bagong putik na galing sa bundok kang umabot sa aming mga bukirin. So, maraming pang salamat sa inyong pagpapaliwanag kigil sa Wacon Lake. Pakiusap ko lang po, paparating nyo kay Presidente kung paano ang paghihirap namin dito. Ang dahil sa pagmimina na ito ng mga
negosyanteng wala nang iniisip kundi ang sila'y kumita kahit na kaming mga maliliit ay magdurusa. Yan lang po, sana ang aming pahiling sa inyo. Sige po, maraming pong salamat.